May balita na. Nakita na ang aking pamangking lalaki. Tara na. Halika, lahat. Samahan ninyo akong salubungin ang aking pamangking lalaki sa bahay. Woo, tingnan mo. Ang sarap, bigyan mo rin ako ng isa. Ang galing ng batang ito. Wow, ang bango. Tito, handa na ang inyong royal fried rice. Kuya, ito ang fried rice mo. Mas masarap pa sa ginawa ng 5-star chef. Salamat sa papuri, Tito at Tita. Anong nangyari? Sino to? Ang gwapo. Nahanap din ako. Wala talagang duda. Anak ako ni Shen. Nakakaunawa ng mga bagay bago pangyari. Ano man ang meron ako, natutunan ko lahat sa aking mommy. Ako lang ang anak ng aking mommy. Tungkol sa iyo, sino ka? Ako ang iyong daddy. Sino ang tatay ko? Desisyon yon ng aking mommy. Biological na ama lang kita. Gabi na. Umuwi ka na at hanapin ang mommy mo. Pamangkin, masakit ang sinabi mo. Anong masakit? Ang tapang naman nito. Kung alam mo ang aking pagkakakilanlan, dapat alam mo rin ang kapangyarihan ng pamilyang Shen. Sumama ka sa akin. Hindi mo na kailangan maghirap sa pagluluto ng fried rice dito. Tama, pamangkin. Maging yung master ng pamilyang Shen. Mamana mo ang trilyon-bilyon na korporasyon ng pamilyang Shen. Makukuha mo ang lahat ng gusto mo. 100 bises na mas mahusay kaysa sa pagtitinda ng fried rice. Ay, kumuha ng kusilyo ang bata. Hindi ako alis. Bago ka magdesisyon, tingnan mo muna ang handog. Naihanda para sa iyong daddy. Pamangkin. Ito ay 100 luxury cars. Bilang pagsaludo sa mabilis na pagunlad ng aking pamangkin. Ang daming susi ng sasakyan. Tunay nga ang pamilyang Shen. Ito ay 100 luxury mansion. Bilang pagsaludo sa pagbabalik ng dragon sa kanyang pugad. Nga pala at saka pamangkin. Ito ay 10 bilyong tsik. Ano? 10 milyon? Bilang pagsaludo sa paglaki ng iyong ambisyon. Ano, pamangkin? Regalo lang ito sa ating unang pagkikita. Sumama ka na sa aking paun. Mapagbigay ka pala. Pero wala akong pakialam. Sunugin. 10 bilyon yan ah. Sinabi ko na, gusto kong samahan ang mommy ko sa pagtitinda ng fried rice habang buhay. Sabihin ko sa'yo, aking munting hari, huwag mo akong bigyan. May paninindigan pero hindi ko papayagan ang magiging pinuno ng pamilya Shen. Na mag-aksaya ng talino sa isang tayangge ng sinangag. Iwi siya ni Shen yun. Anak, tara na. Ay naku. Huwag mong gamitin sa akin ang estilo ng mapang-aping si at sa pilitang pag-ibig. Kung hindi, Ayaw mo talagang sumama sa akin sa bahay. mas pipiliin pa ang nanay na nagtitindang sinangag kaysa sa amang bilyonaryo. Kung saan ang nanay, doon ang tahanan. Ang yaman mo sa paningin ko ay hindi katumbas ng isang kahon ng sinangag ni nanay. Ang lakas ng loob ng batang yon. Tara na. Sandali. Dalhin mo ang mga gamit mo, huwag kang makagambala sa negosyo ko. Ang mga bagay na ibinigay ni Chen, hindi na kinukuha pabalik. Hindi tumatanggap ng regalo mula sa iba si Sulinfeng. Nakakatuwa, unang beses akong tinanggihan. At ang taong yon ay anak ko pala. Tara na. Sa wakas, ako naman. Kuya, ganun na lang? Magaling magpalaki ng bata ang babaeng to, hanapin siya, oras na. Para magharap kami. Bakit ang daming tao sa kanto? Ay, umalis kayo dyan. Ay, Pamilyar ang pakiramdam na to. pasensya na, hindi ko sinasadya. Talagang humihingi ako ng paumanhin. Ay, salamat. Tara na. Linfeng, Nanay, pagod ka ba, Linfeng? Ako na ang magluluto. kaya ko pang magluto ng 100 order. Ang tamis ng dila mo. Ano itong mga ito? Kanina, may grupo ng mga tao na gumagawang short film. Mga props nila ito. Nanay, huwag na tayong magtinda dito sa susunod. Ayaw ko sa lugar na ito. Sige, susundin ko ang gusto mo, anak. Pupunta muna ako sa ospital para sunduin ang kapatid mo. CJ, Paalam, nanay. may bagong order ka sa Shopee Food. Isang sinangag address, Shen Corporation. Ay, gusto ko nang makapag-apo. Wala akong silbi. Maglalaba at magluluto para kay Chen. Hindi pa rin napanatili ang kanyang puso. Alam ko, ang mga gawaing bahay natin ay inaasikaso ng katulong. Di ba? Kung ganoon, sundin na lang natin ang sinabi ni Chen. Kanselahin na ang kasunduang pagpapakasal. Sej, ayos lang. Ay, itong matandang ito,
Anong pinagsasasabi mo? Kung sasaktan ni Chen si Li Xiao, babasagin ko ang kanyang mga binti. Nay, huwag mong sabihin yan. Naawa ako kay Chen. Hindi ba para sa ikabubuti mo rin ito? Kung talagang para sa ikabubuti ko, magmadali ka apilitin mo silang makaanak. Pero hindi naman pwedeng madaliin ang bagay na ito. Hindi naman basta-basta. Lalabas na lang ang isang apo. Ay, Kumusta po, Lola? aninong maliit na prinsip ito, ang guwapo at ang cute. Hindi ka ba nasaktan? Lolo, Lola, okay lang po ako. Paalam na po, Lola. Parang kamukha ni Chen noong bata pa siya. Magkamukhang magkamukha. Ining, naaliw ka na sa pag-isip ng apo. Tingnan mo. Talagang kamukha ni Yichen. Paano kaya yan? Baka, Apo, huminto ka. Ako na ang hahabol. Ah, Tito, mahina ang tuhod ninyo. Ako na lang po ang hahabol. Siguraduhing maibalik mo ang aking apo. Kuya, nandito ka na pala. Baka naman. Parehong anak ni Chen ang dalawang batang ito. Umuwi na tayo at kumain. Ang in-order ninyo, Salamat sa pagod. Royal Fried Rice, 100 piso. Yung sobra, abala kita ng 10 minuto. Gusto kang kausapin ng kuya ko. Kausapin. Ikaw pala. Naalala mo pa? Paano ko makakalimutan? Salamat sa pagtulong sa akin kanina sa sibuyas. Nakalimutan mo na talaga ako. Talagang hindi mo na ako naalala. Nagkita lang tayo kanina. Hindi ngayong gabi ang tinutukoy ko. Bukod sa ngayong gabi, talagang hindi kita nakilala. Baka nagkakamali ka ng tao. Kung ganoon, hindi na muna kita istorbohin. Ibabalik ko ang sobrang bayad. May sayad ka ba? Sinabi ko nang hindi kita kilala, bitawan mo ako. Kung hindi mo ako bibitawan, tatawag ako ng pulis. Sa bibig mo, hindi mo ako kilala. Ang katawan mo nagsasabi ng totoo. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Hindi pa rin maalala. Hindi ba sinabi mo sa akin lang? Ang galing mo talaga. Wala. Kung hindi mo pa rin maalala, wala akong magagawa kundi ulitin ang eksena. Ha? Ay, hindi na kailangan. Naalala ko na. Pwede na ba tayong mag-usap? Kung malaman niya ang tungkol sa mga bata, ganoon siya kaagresibo at dominante. Wala nang dapat pag-usapan. Aksidente lang iyon. At saka, hindi ka naman lugi. Quits lang tayo. Binigyan mo ako ng masamang review, binayaran mo lang ng 100 piso. Yan ang tinatawag na quits. Paano ako nalasing at nawala pa ang pagkabirhen ko sa isang lalaking? Unang beses ko lang nakilala. Ito ang konting kompensasyon ko. Sana hindi na tayo magkita ulit. Service evaluation card. Kung walang evaluation, automatic na masamang review. Magbabayad lang ng 100 piso bilang konsolasyon. Tinuring mo akong male model, tapos binigyan mo pa ako ng masamang review. Ang card na ito ang tanging dumi sa buhay ko. Hindi ko alam ang tungkol sa masamang review card. Maliwanag na pagkakamali lang iyon. At saka, noon, 100 piso lang ang pera ko. At saka, hindi ka naman lugi. Siyempre hindi ako lugi. Dahil noong gabi na yon, 8 beses kang nagmakaawa. Huwag mo nang sabihin. Ay, ako ang may kasalanan sa iyo. Ganito na lang. Ang perang ito, ituring mo na lang bilang kompensasyon ko sa iyo. At saka, ang kahon ng fried rice, libre na sa iyo. Isang kahon ng kanin. Ang gusto mong ipambili sa anak kong si Shen Yichen. Alam na niya ang tungkol sa bata. Ano? Nagpapanggap ka pa? Si Lin Feng ang pagkakahawig niya sa akin. Makakailag ka ba sa akin? Si Lin Feng ay anak ko lang. Ano? Mabilis na umuusad ang teknolohiya. Kaya pwede na mag-aanak ang isang tao mag-isa. Lumayo ka sa akin. Lumayo ka rin kay Lin Feng. Hindi mo ba naisip na pwede kitang kunin, pareho kayo ng anak mo? Mula noon, ang ina ay magiging mahalaga dahil sa anak.
Si Boss Shen ay isang malaking negosyante. Isa lang akong nabebenta ng fried rice. Hindi ako karapat-dapat. Matalino ka pa rin. Magpresyo ka. Dapat bumalik si Lin Feng sa akin. Sa mundong ito, lahat ay pwedeng pagnegosyuhan. Maliban sa isang ina. Hindi ipagpapalit ang kanyang sariling anak. 10 bilyon kasama ang isang gusali sa sanliton. Sapat na yon para sa buhay mo. Pirmahan mo na. Kahit 10 buhay kang magbenta ng fried rice, hindi mo makikita ang ganyang halaga. Alam ni Envy Shen kung bakit hindi kanya naalala? Dahil lang gabing iyon, 8 beses mo akong ginawa. Wala ni isa ang nagpasarap sa akin. Walang pakiramdam. Siyempre, hindi kanya maalala. Ang negative review, karapat-dapat sa'yo iyon. Ikaw, Itong pera, itago mo na lang, Jingli Shen, para ipagamot ang iyong doon. May pera ako para buhayin ang bata. Suwaner, ang tunay na pagmamahal ng magulang ay pag-angat. Hindi yung basta pakainin at palakihin lang. Gusto mo bang magtinda si Lin Feng ng fried rice habang buhay? Mome, Tiyan, gumaling na ang sipon mo. Si kuya, okay na ako. Si kuya, nagluluto. Mommy, maghugas ka na ng kamay, kakain na tayo. ang galing mo, Lin Feng. Mommy, Nutritious ang Lucky Shrimp Balls, kumain ka ng marami. CJ, lumalaki rin kasi si Lin Feng ngayon. Kumain ka rin ng marami. Kapatid, kumain ka rin. Basta gusto ninyo ni Momay, lulutuan ko kayo. Ng masasarap na pagkain habang buhay. Ang bait-bait mo naman. Lin Feng Tianchan Kung. Kunwari lang kung may magbibigay sa inyo ng buhay na. Hindi na kailangang magtrabaho, mas magiging maayos kaya ang buhay ninyo. Hindi naman. Kasama si Momay, yun ang pinakamagandang buhay. Medyo kakaiba si Mommy. Baka kaya? Mommy, ako na ang mag-ayos. Ikaw at si kapatid, maligo na muna kayo at magpahinga. CJ. Tara, Tian, maligo tayo kasama ni Mommy. Hinamak mo ang babala ko. Wala ka na. Ang Shen Group mo, wala na rin. Mga kasama ng Lin Feng Hall, makinig. Opo. Utos sa Wall Street, Singapore, Hong Kong at mga pangunahing financial institution. I-short sell ang Shen Group. Kumusta na? Kailan babalik ang pamangkin ko sa pamilya Shen? gusto lang niyang panatilihin si Lin Feng para alagaan siya sa pagtanda. Gustong ipagbenta ang fried rice ng anak ko habang buhay. Makasarili talaga. Hindi lang makasarili, sinungaling pa. Walang pakiramdam. Siyempre, hindi maalala. Puro kasinungalingan. E nang gabing yon, paulit-ulit akong nagmakaawa. Nanay, May nanay ka pa ba sa mata mo? nanay, may mahalagang bagay akong gagawin ngayon. Mahalagang bagay. Ang pagkapatuloy ng lahi ang mahalagang bagay. Kailan mo ako bibigyan ng apo? Kanina, may nakita akong cute na baby. Ang ganda-ganda. Kung hindi mo mapabuntis si Lisiao sa loob ng 3 buwan, papatayin ko ang sarili ko. Pa sa kapatid ko magkaanak? Hindi karapat-dapat si Sulit Xiao. Shensian yun, ang gago mo. Ikaw, hindi ka naghahanap ng asawa, tapos hinahadlangan mo pa ang kapatid mo makaanak. Gusto mo ba akong patayin sa galit? Hihe, nanay, pag nagalit ka, baka tumagal pa ang buhay mo ng 10 taon. Ay, huwag kang magalit, nagkukunwari lang naman siya na may sakit. Baka magkasakit ka talaga niyan. Tita, importante ang kalusugan. Lisiao, yung baby na yun, nalaman mo na ba kung saang kwarto siya? Bibigyan ko siya ng malaking red packet para kunin niya akong ninang. Pasensya na po, tita, wala akong nagawa. Hindi ko siya nahabol. Lisiao, okay lang, wala lang akong swerte. Sana lang magbuntis ka na agad, ha? Kailangan ko ring magpalakas ng katawan. Naiintindihan ko, tita. Nagpadala ako ng 10 milyon, bumili ka ng pampalakas. Salamat, tita. Tatay, ayusin mo na ang gamit natin. Uwi na tayo. Gamitin ko itong 10 milyon para ipadala ang mga apo mo sa huling hantungan. Kung makakasama ko ang apo ko sa labas, ang buhay ko ay talagang perpekto na. Kuya, gutom na si Tian. Sage, uwi na tayo, lulutuan kita. Wow, gusto ko ang luto ni Kuya.
Hala, apo ko ba yan? Ang laki ng tsansa, nagkita ulit tayo. Lola, Lola, gising na, malamig sa labas. Baka nahimatay si Lola, tatawagin ko si Mommy. Linfeng, Tianchen. Mamay, bilis. Linfeng, ano nangyari? Nagbubula ang bibig ni Lola. Nagbubula? Delikado yan, kulang sa oxygen. Linfeng, tulungan mo akong itaas ang ulo ni Lola. Tita, Momay, ikaw pala ang nanay ng mga bata. Kaya pala ang gaganda ng mga bata, kamukha ng nanay. Tita, kumusta na po kayo? Mas okay na ako. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ako madadala sa ospital. Baka ako lang. Hindi ko talaga alam kung paano magpapasalamat sa iyo. Nin, hindi ko alam kung gusto mo ng jade bracelet, ice type with floating flowers. Bagay na bagay sa kutis mo. Hindi na po kailangan, tita. Isang maliit na tulong lang naman yon. Huwag po kayong magpakumbaba sa akin. Ngayon, mga katulad mo na hindi humihingi ng kapalit at may malasakit. Bihira na lang. hindi kailangang magpasalamat, Lola. Itinuro sa amin ni Mommy na maging matulungin. Nen, napakaswerte mo. Napakaganda at mabait mong mga anak. 2 ang meron ka. Kami ay isang masayang pamilya na 3 lang. 3 lang kayo. Nasaan ang tatay nila? Siya. Maaga siyang pumanaw. Talagang hindi makatarungan ang tadhana. Iniwan ka ng mag-isa. Mahirap buhayin ang 2 anak. Kahit na, pero nagpapasalamat pa rin ako. Binigyan niya ako ng 2 anak. Ang makasama silang lumaki. Iyon ang pinakamasayang bagay para sa lahat ng ina sa mundo. Tama, yan ang isang ina, Nen. Gusto ko talaga ang ugali mo, magkasundo tayo. Kung sana, ikaw ang manugang ko. Oh, Nen. Kailangan mo ba ng asawa? Ay, rekomenda kita sa isa. Guwapo at responsible. Kahit gaano kalaki ang gastos, kahit gaano karaming resources. Kukunin ko ang custody kay Linfeng. Ang kasong ito ay dapat manalo lang, hindi pwedeng matalo. Ang dugo ng pamilya Shen, hindi dapat mapunta sa iba. Opo. Kuya, hindi kaya ito'y medyo hindi patas. Si ate, nagtitinda lang ng fried rice para buhayin ang pamangkin ko. Hindi yon madali. Shen Sen yun. Tatahimik na ako. Tatahimik na ako. Hello, pa, abala ako. Ano? Kuya, hindi maganda. Inatake sa puso si nanay, nawalan ng malay. Totoong nasa ospital na siya ngayon. Hindi na po kailangan, tita. Salamat sa kabutihan ng loob mo. Kontento na ako sa buhay ko ngayon. Alam ko nga lang kwenta ang mga lalaki, pero kahit papaano, pwede silang maging libreng utusan. Makinig ka, ang anak ko. Simple ang utak pero malakas ang katawan. Pinakabagay na maging alipin. Kailangan ng pasyente ng admission procedure. May pumirma ng kamag-anak. Bakit wala pa ring pamilyang dumating? Tita, kung hindi kayo mag-aalangan, ako na po ang pipirma para sa inyo. Sige. Anak, tulungan niyo ang nanay. Alagaan niyo na mabuti si Lola dito. Pwede ba? Ang bait niyo. Tara na, Dok. Lola, kukuha ako ng tubig para sa inyo. Kunahong puti, puting puti. Hoy, matanda. Ma, Lalaki ka. Huwag kang iyak-iyak. okay ka lang ba? Huwag kang mag-alala. Hindi pa ako nakakapangarap ng mga apo. Ayoko pang mamatay. Bakit may bata dito? Salamat sa batang to. Kung hindi, talagang wala na akong pag-asa. Anak, salamat sa pagligtas sa nanay ko. Anong gusto mo? Ibibigay ko lahat ng gusto mo. Ito. Totoo ba? Siyempre, paninindigan ko yon. Gusto ko siyang maging tatay ko. Shen Sen yun. Bakit mo sinasabi lahat ng gusto mo? Ay, yan lang ang hindi pwede. Huwag kang umiyak, may asawa na siya. Tignan mo tong kito na to, pwede ba? Mukha siyang hindi masyadong matalino. Ayoko, yung tito lang ang gusto ko. Anak, tinuruan ka ba ng mommy mo? Na hindi pwedeng basta-basta kumuha ng tatay. Pero sabi rin ni Mommy, kung gusto mo ang isang bagay, kailangan mong pagsumikapan. Maganda ang pagsumikap pero huwag kang masyadong gahaman, anak.
Isang bata, isang tatay lang ang pwede. Hindi gahaman si Tian Tian. Sabi ni Mommy ang tatay ni Tian Tian. Maaga nang pumunta sa kabilang mundo. Katulad ni Lin Feng. Walang tatay na kasama mula pagkabata. Kaya, tito na gwapo. Pwede ka bang maging bagong tatay ni Tian Tian? Anak, ano ang pangalan ng mommy mo? Sa mommy ko ay si Suwan. Suwan, yung 1 sa gabi. Sabi ni Kuya, huwag basta magbibigay ng impormasyon sa bahay sa mga estranghero. Buti na lang matalino ang bata. Nasaan si Mommy? Hahanapin ko si Mommy. Mukhang hindi yun ang akala ko. Sayang, Tiyan yun, habulin mo agad. Yung mommy ng bata ang nag-alaga sa akin ng husto. Puntahan mo, pasalamatan mo siya. Ma, ako na. Pasasalamatan ko siya ng mabuti. Ang mahalaga ay ang pasasalamat ba? Tiyan yun, bilisan mo. Magsumikap ka. Bigla na lang magkakaroon ka ng asawa't anak. Nasaan si Mommy? Paumanhin. Chen, dito pa tayo nagkita. Hindi dapat niya malaman ang pagkakaroon ng mga bata. Anong ginagawa mo dito? Sa ospital na pag-aari ni Ginoong Shen ako pumunta. Kailangan pa ba ng pahintulot mo? Tama, akin ito. Sabihin mo, bakit ka nandito? Ang aking mga bagay hindi dapat pakialaman ni Ginoong Shen. Wala akong pakialam sa'yo. Ngunit ikaw ang tagapag-alaga ni Lin Feng. Ang bawat kilos mo ay may kinalaman sa oras ng pagbabalik ni Lin Feng sa akin. Masyado yatang nag-iisip si Ginoong Shen. Pumunta lang ako sa ospital para kumuha ng gamot. Talagang makinig ka sa payo, Ginoong Shen. Kahapon, iminumungkahi ko lang na magpatingin ka para sa kidney deficiency. Ngayon, nandito ka na. May problema ba ako? Hindi mo ba alam? Kung hindi mo pa rin maalala, okay lang, hindi ako nag-aalala. Tutulungan kitang maalala. Ginoong Shen, hospital ito. Lumika kayo ng lugar. Ikaw, Momay. naku, Suwaner, anong ginagawa mo? Wow, hinahalikan ni Mommy ang gwapong tiyuhin. Bakit nawala na naman si Mommy? Pagkatapos kumain, takbo agad. Talagang ugali ni Binibining Su. Hanggang gusto mong bigay sa kakam ko. 0. Mas masahol pa kaysa sa huli. Iminumungkahi kong tumira ka na lang sa ospital. Ha? Walang pakiramdam. Nawala ang pandama. O kaya naman, nagsisinungaling ka. Bitawan. CJ, perfecto. Perfecto ang hardware. 0 ang software. Pinagsamang 5 puntos, bagsak. Ikaw, Hoy, Ginoong Shen, mag-enjoy sa pagpapagamot. Hindi na tayo magkikita. Suwaner, Buti na lang, hindi niya nalaman. Ang pagkakaroon ni Lin Feng at Tian Tian. Ano pa ang silbi mo? Iniligtas ako ng tao, tapos umalis lang ng ganon. Ni hindi man lang ako nakapagpasalamat. Kayo, mas mabuti pang ipinanganak na lang akong Chashu. ma, huwag ka munang magalit. Hindi ba ngayon alam na natin? Na Suwanwan ang pangalan niya. Ginoong Shen. Ito ang impormasyong inilaan ng pirmahan ito noon. Hindi Suwanwan, si Suwaner pala. Ano? Kilala mo na pala si Miss Su. Kaya pala nagkita kami sa ospital. Kaya pala, Sabi ni Momay, ang daday ni Tian Tian. Matagal nang pumunta sa kabilang mundo. sinungaling. Ginawa niya ito para hindi ko malaman. Noon, hindi lang isang anak ang ipinanganak niya sa akin. Hindi pwede. Kailangan kong kunin agad ang mga bata. Ano ba talaga ang nangyayari? Ma, manatili ka lang sa ospital. Si kuya ko, malapit na matupad ang gusto mo. Hindi na kita pagbibintangan pa. Kuya Yichen. Hoy, kuya, hintayin mo ako. Hoy, Tian Yun, saan pupunta kuya mo? Hoy. Ano ba ang ginagawa ninyo? Nakakainis ang babaeng suna ito. Kung hindi lang dahil sa kuya ko. At sa puso ni mama, matagal ko na siyang binuksan. Saan pupunta kuya ko? Siyempre, hahanapin ang pag-ibig. Ginayuma ni Suwaner si Yichen. Ang puta. Pero hindi ba sinabi noon, alagaan lang si mama? At aalis kapag may gusto ng pakasalan si kuya? Abi, kailangan kong tulungan ang pag-ibig ni kuya. Suwaner, noon, hindi kayang agawin ng nanay mo ang tatay ko. Ngayon, hindi mo rin ako kayang agawan. Hindi ako mismo ang pwedeng gumawa sa'yo.
Pero hindi ibig sabihin, walang ibang pwedeng gumawa. Momay, gusto mo ba yung gwapong tiyuhin na hinagkan mo sa ospital? Tiyan, hindi yun halik, anak. Tinutulungan ko lang siyang hipan ang buhangin sa mata niya. At saka, hindi ko gusto yung tiyuhin na yun. Akala ni Tian, masaya si Mommy. Kung magiging daday si gwapong tiyuhin. Tiyan, gusto mo bang maging daddy si gwapong tiyuhin? Sobrang gusto ni Tian si gwapong tiyuhin. Malungkot si Mommy. Tian ang pinakagusto si Mommy. Gusto ni Tian na kasama si Mommy palagi. Tiyan, masyado bang makasarili ako? Inagaw ko sa kanila. Ang karapatang magkaroon ng ama. Mga tito at tita. Ang liit-liit pa, nagtatrabaho na. Kawawa naman. Nga. Gusto mo bang magtinda ng fried rice habang buhay si Linfeng? Linfeng, umuwi na kayo ni ate mo para maglaro. Pwede naman si mama magbenta ng fried rice mag-isa. Momay, kasalanan ba ni Linfeng? Hindi ang Linfeng natin ay ang pinakamagalang na bata sa buong mundo, pero maliit na bata rin ang Linfeng natin. Hindi dapat ito kaya ang niya. Gusto kong tumulong sa pagbebenta, Mommy. Ayaw ni Linfeng na nahihirapan ka. Linfeng, ikaw at si Tianchan. Ang pinakamagandang regalo ng Diyos kay mama. Momay, Sige, usapan na yan, Linfeng. Umuwi ka na ng maayos kasama si Bunso. Sige na. ang kakaibang Mommy ngayon. Nagbenta ng fried rice? Opo, Ginoo, ano po ang gusto ninyong orderin? Anong gusto ko? Siyempre, gusto kitang kainin ang fried rice mo. Ang formal ng Ginoo. Tawagin mo na lang akong kuya. Araw-araw akong bibili dito. Ginoo, pakirespeto naman po. Nagpapakasanto ka pa, isang matandang babae sa kalsada. Nagbibenta lang naman. Lilipat na lang ako ng pwesto. Ay, nagalit pa. Sumama ka na lang sakin. Bigyan kita ng 300 kada buwan, gastos mo na yan. Mas maganda, yan kaysa magbenta ka ng yan. Huwag kang lalapit. Kapag lumapit ka pa, ipagtatanggol ko ang sarili ko. May kutsilyo ka pa. Gagawin na kita ngayon, wala kang magagawa, alam mo yan. Uta ka, nang hahawak ka pa ng kutsilyo, gusto mong makulong? CJ, nandito ang ebidensya sa ginawa mo. Gagawin na kita ngayon. Tingnan natin kung sino sa atin ang makukulong. Hindi ako naniniwalang di kita mapapatahimik, puta. Nabasag mo ang delivery ko ngayon. Di ka alis hanggat di naayos to. Di mo alam kung ilang. Lalaki ang nakatulog sa'yo, pati mga anak mo, di mo alam kung kanino. Kahit magbenta ka, marumi ka pa rin para sakin. Di mo nga alam kung sino ama ng mga yan. Sino yan? MR Shen, bulag po ako. Kilala mo pala ako. Siyempre, sino ba ang di ka kilala sa isang gwapo at mayamang tulad mo? Kung di ka kilala, bulag na yun. Talaga? Ang bilis mong nakahanap ng pwesto. Mukhang di ka magla. Hindi bulag, malamang bobo yan. Boss Shen, bakit ka pumunta sa ganitong lugar? Lalaking ligaw sa tambakan, sakto lang di ba? Maling akala. Maling akala, Boss Shen. Ang ibig kong sabihin, yung lalaki nitong babae. Lalaking ligaw na nag-anak. Ako ang ama ng bata, ang lalaking ligaw na sinasabi mo. Impossible, Boss Shen. Nagbibiro ka lang. Ikaw ang pinakamayamang tao. Siya naman ay nagtitinda lang ng fried rice. Impossible talaga yan. Boss Shen, nagkamali ako, Boss Shen. Hindi ko alam na may ganyang relasyon kayo niya. Ako, nagtitinda lang siya ng fried rice. Totoo na nagtitinda siya ng fried rice. Gusto ko talaga ang fried rice na ginagawa ni Miss Su. Gusto mo ng ganun? Ngayon, papabusugin kita. Hindi ka alis hanggat hindi mo naubos. Boss Shen, mabubusog na ako sa mga yan. Nagkamali ako, Boss Shen, Little Boss Shen. Patawarin mo ako. Sa tingin ko, hindi mo alam na nagkamali ka. Kundi alam mo na, mamamatay ka na. Little Boss Shen, nagkamali ako, nagkamali ako, nagkamali ako. Patawarin mo na ako, Little Boss Shen. Ikaw na lang ang kumain. Alam mo, kapag nandito ang kuya ko sa Jinghai, walang hindi niya nagagawa. Ipinagtatanggol ba niya ako? Boss Shen, alam ko na ang pagkakamali ko. Patawarin mo na ako. Kumain ka pa. Pwede akong kumain. Pero kailangan mong malaman kung anong klaseng babae siya. Pwede niya akong sabihan. Boss Shen, niloloko ka niya.
Kilalang kilala ang babaeng ito bilang puta. Alam mo ba? Nag-anak siya para sa'yo, nag-anak din siya para sa iba. Tumahimik ka. Paano niya nalaman na may dalawa akong anak? Boss Shen, tingnan mo, nagpanik siya. Dalawa talaga ang anak niya. Isang batang lalaki, yung babaeng bata 3 taon pa lang. Boss Shen, taksil siya sa'yo. May sasabihin ka ba? Si Suwaner walang hiya, nag-anak sa ibang lalaki. Yi Chen Jie, kahit alam ko na si Suwaner ay at ko. Hindi ko rin mapigilang makita kang niloloko niya. Niloloko ka, hindi mo pa alam. Para lang maging manugang, wala kang hindi ginagawa. Jian Yun, mali ang akala mo sa akin. Yi Chen, malalaman mo ito kapag nakita mo ito. 2 bises nang nanganak si Suwaner. 2 taon ang agwat nina Su Chanchan at Su Linfeng. Kuya, hindi kaya talaga nakaanak sa iba ang ate? May si Shani Chen. Hindi na niya hawakan ang mga bagay na nagamit na ng iba. Ang posisyon bilang Emareshen ay para talaga sa akin. Huling pagkakataon na ito, magsalita ka na. Suwaner, kahit kontrahin mo ako, hindi ako matatakot. Hindi lang ilang birth certificate ang handa ko. Gaya ng sinabi ni Sulik Xiao. Bakit hindi siya nagpaliwanag? Nalaman ko, kambal ang nanganak ni Suwaner. Nagsisinungaling ka pa rin. Hindi siya nagsisinungaling. Sa simpleng utak mo, sino ang maloloko mo? Mag-ina sina Su Tiantian. Yichen kuya, hindi ako nagsisinungaling. Galing sa tatay ko ang report, siguradong nagkamali siya. Tama na. Huwag ka nang muling magpakita sa harap ko. Paano na ang kasunduan natin? Wala namang kasunduan sa kuya ko. Huwag mo akong ganyanin, noong panahon ako. Sex na, sulit siyaw. Huwag pilitin ang utak, baka masira. Baka ikatawa ka lang. Yichen kuya, hindi, Boss Shen. Sabi ni tita, sa pamilya Shen, utang na loob, bayaran. Kung ikaw ang nasa gabi na yun, paano nagkaroon sina Linfeng at Chanchan? Kahit ganun, ang pagsasama ko kay tita Shen sa mga taon. At pag-aalaga ay totoo. Ako na ang gusto niyang manugang. Huwag kang magpakabanal. Inalagaan mo ang nanay ko. Binigyan naman ng kuya ko ang sukor ng bilyon. Laki ng kinita mo. Pero, Umalis ka. Paalisin siya palayo. Dalhin sa Somalia, Antarctica, Siberia. Kahit saan, huwag nang guluhin ang kuya at ate. huwag mo akong ganyanin, Yichen kuya. Kakain pa ako. Kuya, ano ang gagawin sa gago? Ayaw ko na siyang makita. Dalhin na. Si Shen Yichen sa paghawak ng issue. Tapat, mabilis at hindi napapalampas. Salamat. Para bang kunin ang mga bata? Suwaner, kung hindi ko nabuko, gagamitin mo ang kasinungalingan ni Sulik Xiao para hindi ko malaman sa buong buhay ko kung ilan ang anak ko. Gusto mo mabuli ang mga anak ko ni Shen Yichen? Ng mga tulad niya sa buong buhay nila. Sa 10 bilyon dito sa karne ko. 5 bilyon para sa pag-aalaga mo sa mga bata. Yung 5 bilyon, sapat na para hindi ka na magtrabaho habang buhay. At siguradong may makakain at maisusuot. Gusto mo bang magtinda lang si Linfeng ng fried rice habang buhay? Bata pa lang, nagtatrabaho na. Ang sama-sama. Ngayon, siguradong matitigil ang kalokohan mong ito. Bruha. Ibalik mo yan. Suwaner, mas mabuti pang magpakabay ka. Tanggapin mo ang pera at hayaan mong dalhin ko ang mga apo ng pamilya Shen. Kung hindi pagdating sa korte sa kalagayan mo, hindi mo lang sila mapipigilan, wala ka pang makukuhang kahit piso. Sa susunod, makikita ko pa ba sila? Ano ang ibig mong sabihin? Kung sasama sila sa iyo. Kapag na-miss nila ako, pipigilan mo ba silang makipagkita sa akin? Pumapayag ka bang dalhin ko sila pabalik sa Shen family? Basta't mabuti ang buhay nila. Payag ako. Dalhin mo na sila, Ginoong Shen. Huwag kang mag-alala. Hindi ko ipagmamalaki ang sarili ko bilang ina ng mga anak ng pamilya Shen. Ano ang dahilan? Tama kayo. Ang pagmamahal ng magulang ay para itaas ang anak at isa lang akong nagtitinda ng fried rice. Pabigat lang ako sa kanila. Wala akong silbi. Pasensya na, mga anak. Hindi ko sinabing wala kang silbi. Hindi na iyon mahalaga. Kaya mong protektahan ang mga bata. Mas mabuti kung sila ay sumunod sa'yo. Kahit hindi na nila ako tawaging nanay. Kahit tawagin na nila ang ibang babae ng nanay. Basta't mabuti ang buhay nila, ako, Yi. Kaya kong tiisin na hindi nila ako tawaging nanay. Ito ang pera para sa iyo. Kailangan ito ng mga bata. Mas marami ang makukuha ng mga bata. Hindi ito pagpapalitan.
Kaya kong buhayin ang sarili ko. Ibigay mo sa akin ang kasunduan. Kuya, hindi ba't lagi kang mabilis kumilos? Manay, hindi, binibining Su, ito ang kasunduan. Naisip mo na ba? Kapag pumirma ka, wala nang balikan. Alam ko ang ginagawa ko. Basta mabuti ang mga bata. Hindi ako magsisisi. May paraan. Ginoong Shen, kung hindi ka pipirma. Ako. Natatakot talaga ako. Na magsisisi ako, magiging makasarili, mga mahal ko. Hindi na kayo maghihirap kasama si Mommy. Momay, huwag mong pipirmahan. Umalis ka. Huwag mong aapihin si Mommy. Ako. Anak, may magandang palabas na. Linfeng Tianchen. Ako si Daddy. Si gwapong tito pala ang daddy namin. Halika. Tian, halika. Huwag pipirmahan ni Mommy. Momay, hindi alis sa Linfeng. Gusto ko si Momay, Tian. Linfeng Tianchen. Paano ko kayo matitiis? Pero itong lalaki ang daddy ninyo. Bibigyan niya kayo ng mas mabuti at mas masayang buhay. Kung wala si Momay, wala na kaming tahanan. Ayaw kong maghiwalay kay Mommy, Tian. Pero ang hirap-hirap kasama si Mommy. At hindi ba gusto ninyong si gwapong tito ang maging daddy ninyo? Bakit umiiyak? Huwag umiyak. Mommy, gusto kong magkaroon ng daday, Tian. Para tumulong sa trabaho, hindi na mahirapan si Mommy. Si Tian ay bahagi ng katawan ni Mommy. Paano kami maghihiwalay? Kung mawawala ang Mommy na nagmamahal sa amin, sino ang magmamahal sa amin? Pasensya na, mga mahal ko. Mali si Mommy, hindi na tayo maghihiwalay. Hey, nakakalungkot naman, sino ba ang ganito kalupit? Papaghiwalayin ang mag-ina? Akala mo malamig ang dugo ko, walang puso. Ang sinasabi ko, yung taong gustong paghiwalayin ang mag-ina. Tingnan natin kung matigas pa ang mukha mo. Mga anak, hindi ako magnanakaw, kusang loob kayong babalik sa akin. Ate, alagaan mo ang sarili mo at ang mga pamangkin ko. Shen, mukhang hindi ka natuto. Sa huli mong pagkakamali. Handa na ba ang lahat? Laging handa. Dahil hindi pinansin ni Shen Yichan ang babala ko. At lalo pang ginamit ang pera para paghiwalayin kami ni Mommy. Hindi na kailangan maging magalang. Bibigyan ko siyang nakamamatay na leksyon. Una, Bong Linfeng Hall ay short sell ang Shen Group. Ibagsak ang presyo ng stock sa 1 sentimo, pilitin siyang mag-delist. Pangalawa, ay hack ang network ng Shen Group para maparalyze ang Shen Group. Pangatlo, sa buong mundo, bawal magbenta ng bigas sa pamilya Shen. Opo. Mali si Mommy. Hindi na ulit tayo maghiwalay ni Mommy. Mali si Mommy. Ang paghihiwalay ng ina at anak. Masyado bang malupit ako? Kuya, malala na, nahack ang kumpanya natin. Hindi naman ganoon kalaki, puntahan ng department. Ang IT department ang nahack. Wala na tayong magagawa. Tara, Kainis. Ay naku. Kayo ang pinakamagagaling na hacker. Bakit kayo nahihirapan sa isang platong fried rice? Fried rice. Impossible, ano ba iniisip ko? Ang kiti-kiti ng pamangkin ko. Paano siya magiging hacker? Boss Shen, ito ang pinakamagaling na hacker sa buong mundo. Pareho ang paraan ng pag-atake sa huli, pero ang lakas ng atake. Sandaang bises o 5 bises na mas malakas kaysa dati. Talagang hindi na natin kaya ngayon. Malala na, yung hindi kilalang puwersa noong nakaraan, umatake uli sa atin. Napakalakas, hindi na kaya ng mga trader natin. Ina-short sell ang stock ng kumpanya. Ngayon, ang presyo ng stock natin, bumagsak na sa punto ng pagkadilis. hacker stock market. Sabay na inaatake. Sa mundong ito, mayroon pa bang makakalaban sa Shen Group? Kuya, magdamag na ito. Bakit hindi ka man lang nag-aalala? Hindi na kaya ng pinakamagaling na holding team at hacker team. Tapos na ba tayo, kuya? Tapos na. Medyo nahihirapan na ako dahil matagal na. Ang galing mo talaga, kuya.
Ay, naging boss ka kasi ng matagal. Nakalimutan ko na ikaw din pala. Isa sa pinakamagaling na hacker at stock market expert. Tumahimik ka, alamin kung sino ang kumakalaban sa Shen Group. Opo. Kuya, dinala na ni Mommy si Sulit Xiao sa bahay. Natatakot ako na hindi siya makontento at magsabi ng kung ano-anong kalokohan sa mga magulang. Tara, umuwi na tayo. Li Xiao. Ano ba talaga ang nangyari? Gusto talaga ni Chen na ipadala ka sa ibang bansa? Tita, huwag na po kayong magtanong. Hindi ko hayaang mahirapan si Kuya Yi Chen. Xiao Su. Kung talagang hindi gusto ni Chen, hayaan mo na. Hanapan kita ng mas mabuti. Tita, alam ba ng matandang babaeng iyon? Biglang nagbago ang ugali ng mga anak si Suwaner para sa pamilya nyo. Tita, ang kong si Suwaner. Simula bata pa ay may delusyon, alam ko. May kontribusyon siya sa pag-aanak para sa pamilya nyo. Hindi mabilang ang mga lalaking nakatulog niya. Tiyak na hindi rin siya magiging tahimik sa hinaharap. Ano? Gustong magpakasal ni Suwaner sa mayaman? Panaginip. Ay, hindi maganda ang kapalaran ng pamilya. Yun pala ang dalawang bata ay kay Yi Chen. Sabi ko sa'yo, ang loko-lokong batang ito. Bakit hindi lang sinabi ng maayos, matanda? Mahal. Sasabihin ko sa'yo, ngayon tayo. Talagang may mga apo na tayo. Yun ang dalawang mahal na bata na nagligtas sa akin. Sabi ko nga, mukhang kamukha, itong si Yi Chen natin. Sandali, tito, tita. Ang dapat na pinagtutunan ng pansin ngayon, mahilig makipagkalokohan si Suwaner. Ano ang ibig sabihin ng kalokohan? Hindi pa nakapag-asawa ang ate mo. Nagkaroon lang ng ilang beses na pag-ibig. Hindi masama para sa isang babae na magkaroon ng ilang pag-ibig. Basta hindi maloloko. Hindi yon kalokohan. Dapat lang panagutan ka ni Chen. Dahil ikaw. Tatay, nanay. Umalis ka. Yi Chen, bakit mo ganoon ang trato kay Li Xiao? Dahil siya. Nanay, bakit hindi mo pa naintindihan? Ang nagligtas sa kuya ko noong gabi ay si Suwaner. Siya ang tunay kong manugang. Ganun pala yon. Ay, loko-loko, kalan mo. Isusundo si Warner at ang mga bata. Nanay, susunduin ko ang mga bata, pero si Suwaner. Hindi magiging manugang ng pamilyang Shen. Hindi ko pinanganak ka para maging isang lalaking maluloko. Mahirap na nanganak si Warner ng dalawang anak para sa'yo. Ngayon, hiniwalay mo pa ang ina at mga anak. Nanay, noon, bigla siyang umalis nang hindi nagpaalam at nanganak ng palihim. Ano ang tingin niya sa akin? Lalaki ka naman, anong problema mo? Noon, pinilit ka ba ni Warner? Hindi ka ba nakalaban? Pero kinain niya tapos tumakbo. Nanay, ako na ang bahala dito. Uwi na muna ako sa opisina. Matigas ulo, sa mga mahahalagang sandali, ako pa rin ang asahan. Ang laki-laki mo na, nadudulas pa ang kamay. Akalagay lang ng lotion, madulas. Demanda. Shani-chan, sabi mo pa hindi ka manyak. Mahirap na nanganak si Warner ng dalawang anak para sa'yo. Ngayon, idinemanda mo siya para kunin ang mga bata, ikaw. Naiinis ako sa'yo, nakakainis talaga. Shen Yichen, tingnan mo ang nangyari kay nanay, ikaw na malaking presidente. Naging manyak pa. Nga, manyak. Ama, Nanay, kung hindi ko ito gagawin, hindi na makakabalik ang mga bata. Wala namang problema, pakasalan mo si Warner. Tapos na ang lahat. Nanay, hindi pwede. Hindi ko pakakasalan ang babaeng walang pagmamahal. Walang pagmamahal, isang gabi lang, nabuntis mo ng dalawa. Bakit ka pa'y pinanganak kung matigas ang ulo? Maganda ang ugali ni Warner, marami ang nakakagusto sa kanya. Kapag may iba na siya, tignan natin kung hindi ka maiyak. Paano ako magkakagusto sa kanya? ang tigas talaga ng ulo. Maam, sir, ang kanin. Pwede bang palitan ng pansit? Baguhan, may diabetes ang tatay ko. Mataas ang asukal sa pansig, kanin lang ang pwede. Hindi po, Ginoo, dati lang. Hindi makabili ng bigas sa Jinghai. Kailangan bumili sa ibang bansa, pero kagabi. Wala nang mabili kahit saan sa mundo. Sa buong mundo, Kuya, nalaman ko na may misteryosong puwersa na nagbabawal sa mga bodega ng bigas na magbenta sa atin. motibo. Ito ang kakaiba, wala naman tayong away sa kanila. Baka may nag-utos, pero ang paraan ng paghihiganti, parang bata lang. Bata. Huwag mong ilapat sa akin ang estilo ng mapilit na presidente. Kung hindi, Kuya, baka pwede kong gamitin ang warrant of arrest, imbestigahan natin? Huwag na. Alam ko na kung sino. Ha? Sino? Talaga na, dugo ko ang dumadaloy sa kanila, Shani-chan. Ibig mong sabihin, lahat ito, gawa ng mga pamangkin ko, mga hacker, nagkokontrol. Talagang karapat dapat sa lahi mo, kuya, ginagawa nila ito, para ipagtanggol si mommy, para maghiganti sa'yo, bilang ama. Mali ka, gusto nila akong pilitin.
Gusto nila akong pakasalan si Sue Warner. Ako na lang ang mag-adjust. Sa tingin ko, pagpasok ni ate, pareho lang kayo ng tatay. Paumanhin, ang tinatawagan ninyo ay kasalukuyang hindi maaring maabot. Paumanhin, ang tinatawagan ninyo ay kasalukuyang hindi maaring maabot. Binlock ako ni Lin Feng. Hanggat hindi ako humihinto, walang karapatan ang Shen na sumuko. Kaya mo yan, kuya. May emergency news tayo ngayon. Matinding pagbaba ng halaga ng Shen Conglomerate, nawalan na ng mahigit 600 bilyon. Shen Group. Kumpanya ni Shen Yichen yan. Bakit ka noon ka interesado si Mommy sa lalaking yan? Ako na ang magwawalis, Momay, magpahinga ka muna. Ayos lang. Isang kwarto na lang, mommy, tapos na, magpahinga ka na. May problema ba siya? Ang presidente ng Shen Conglomerate, sa wakas ay nagpakita sa opisina. Mukhang pagod, wala na ang dating ganda. Kawawa naman si Daddy. Mukhang sapat na, hanggang dito muna. Susunod. Ako naman ang lalabas. Kuya, baka gusto mong pumunta doon? Gusto makita ka ng mga board members. Paano, yung sinasabi nilang wala kang ginagawa? Binoblock pa rin ako ng mga bata. Galit ba sila sa akin? Kuya, mag-isip ka ng paraan, anong gagawin? Kung may problema sila, pwede silang mag-withdraw ng shares. Babayaran ko. Sir Shen, may naghahanap sa'yo. Ayaw ko. Isang pagkakataon lang to, sigurado ka? Lin Feng. Daddy. Lalaking yan. Ang tagal nating hindi nagkita. Diretso na tayo sa punto. Limitado ang oras, 5 minuto ka lang. Hack attack para ibaba ang presyo ng stocks. Ipinagbawal ang pagbenta ng bigas sa buong bansa sa pamilya Shen. Gawa mo to, di ba? Talagang anak ko. 4 na minuto at 30 segundo na lang. Una, pasensya na. Hindi ko naisip ang nararamdaman nyo at ni Mommy. Ang pagtatangkang paghiwalayin kayo. Hindi na maulit. Tinatanggap namin ang paghingi mong tawad. Pero kung patatawarin ka ni Mommy, depende sa kanya. 2 minuto at 50 segundo na lang. Sabihin mo na ang pangalawa. Pangalawa, gusto ko na bumalik kayo sa pamilya Shen. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko kayo paghiwalayin kay Mommy. Ano ang ibig mong sabihin? Tama, pakakasalan ko ang Mommy nyo, gagawin ko siyang Indra Shen. Akyat na. 40 bahay, 20 kotse, 10 gintong bar. At 2 milyong cash. Kamusta yan pamangkin? Huwag kayong mag-alalang hindi ko siya tratuhin ng maayos pagkatapos ng kasal. Ito, lahat para sa kanya. Ang galing mo, pero hindi kailangan ni Mommy ang mga yan. Kailangan. Ika-21 siglo na, MR Shen. Akala mo ba panahon pa ng dote? Na makakapag-asawa ka lang basta? Tama, kung gusto ito ni Mommy. Kaya itong ibigay ni Kuya sa isang kisap mata. Ano na ang gagawin natin? Hindi pa ako nakakaranas sa babae. Paano ko malalaman? Ako, bukod sa Mommy ninyo, wala akong ibang babae. Kulang sa karanasan. Ano ang gusto ninyo, diretsuhin na ninyo. Tanggap ko lahat. Alam na ng 3 taong bata, hindi alam ng Bush President. Maikli ang oras, wala akong panahong turuan ka, pirmahan mo na ang kasunduan. Tiyan, bigyan mo siya. Pirma na daday, sundin mo lang ang laman, siguradong mapapangasawa mo si Mommy. Kasunduan sa panliligaw. Ngayon, nagkasundo ang dalawang panig. Ang ikalawang panig na si Shen Yichen ay kusang loob na. Nakipagkasundo sa unang panig na sina Su Linfeng at Su Tianchan. Upang ligawan ang kanilang ina na si Sue Warner. Hanggang sa siya mismo ay kusang loob na makipagkasundo sa ikalawang panig. Ligawan. Sa panahon ng panliligaw, dapat mahigpit na sundin ang ikalawang panig. Ang paggalang sa kagustuhan ng ina ng unang panig at hindi puwersahin. Ipinagbabawal ang pagbubunyag ng nilalaman ng kasunduan at hindi dapat gamitin ang damdamin ng unang panig para mag-pressure. Kung ang ina ng unang panig ay may ibang mahal. Ang ikalawang panig ay dapat agad na umatras at hindi makulit. Ito. Basahin mo na. Kapag tumukat ang Party E, titigil ang Party E sa short selling ng stocks. At aalisin ang ban sa bigas. Kapag lumabag, panagutan mo ang mga resulta. Ang interpretasyon ng kasunduan ay nasa Party E, walang karapatan ang Party E na magreklamo.
Pwede mo bang sabihin sa akin kung ano ang ibig sabihin ng kasunduang ito? Malinaw na ang sinabi, hindi pa rin maintindihan ng Boss President? Ikaw ba talaga ang daddy ko? Totoo yan. Daday, kung gusto mong mag-asawa, syempre kailangan mo muna siyang magustuhan. Kung ibibigay ko sa kanya ang lahat ng ito, hindi ba niya ako magugustuhan? Kung sa tingin mo, ang mommy namin ay katulad ng ibang babae, at para tayong hindi dumating ngayon. Hoy, sandali lang. Alam ko na, hindi materialista ang mommy nyo. Kaya ang gagawin ko ay gawin siyang magkagusto sa akin, tapos usa siyang pakakasalan ako, tama? Naiintindihan ko na. Pero ang mga probisyon sa kasunduan, lahat galing sa inyo, hindi patas yan. Kung sa tingin mo hindi patas, huwag mong pirmahan. Ang tanging obligasyon namin bilang Party A ay bantayan ka sa pagtupad. Ang anak ng Leon, Leon din. Ang anak ng bossy president. Mas bossy pa sa bossy president. Hindi namin pinipilit ang ayaw. Pwede kang tumanggi. Pipirmahan ko. Bigyan mo ako ng panulat. Kuya, ito ang pinaka hindi patas na kasunduan mula nang itatag ang Shen Group. Mukhang malapit ng magamot ang pagiging matigas ang ulo ng kuya ko. Umuwi ka na muna, MR Shen. Pagkatapos, sundin mo lang ang nasa kasunduan. Magkakampi na tayo ngayon, magkakakilala na tayo. Tinatawag ka ni Tiantian na daddy, ikaw hindi. Nag-isip ka ng masyado, Boss Shen. Hanggang hindi pa lubos na tinatanggap ng mommy ang pag-ibig mo. Magkaiba tayo. Tian, alis na tayo. Kaya mo yan, Daddy. Ang mga anak ko, dapat katulad ko, may prinsipyo sa mga ginagawa. Huwag kang mag-alala, susuyuin ko agad ang mommy nyo. At uwi tayo sa bahay. Nagkaroon ka na ba ng gusto sa isang babae? Nagtatanong pa ako sa'yo, nababaliw na ako. Kuya, kung gusto mong magtanong kung paano manligaw, diretsuhin mo na lang. Hindi ka makakakuha ng babae kung matigas ang ulo mo. May alam ka? Wala. Ay naku, palagi akong nililigawan. Tama si daddy, mas mabuti pang ipinanganak na lang akong lechon. Ito, mabagal lang po kayo kumain. Salamat to, Boss Su. Linfeng, hindi ka ba pagod? Hindi po, masaya po akong makatulong pa kay mommy sa pagtitinda ng fried rice. Sige, pag napagod ka sabihin mo sa mommy, ako na ang magluluto ha. Ma'am, May fried rice at sabaw pa po ba? Meron po, ilang order po at anong flavor? Ikaw pala? Pasensya na po. Dati, hindi ko naintindihan pero hindi ko talaga. Pahihiwalayin ang anak ko. Huwag kang mag-alala, gutom lang ako sa egg fried rice. Boss, bakit ka pa mismo pumunta para bumili ng fried rice? May nagbawal sa akin ng kanin kung hindi ako mismo pupunta. Wala akong makakain kahit isang butil. Sino sa Jinghai ang hindi magbebenta sa'yo ng bigas? Siyempre meron at siya pa. Sige, anong flavor gusto mo? Ilang order? Lahat ng meron ka, lahat bibilhin ko. Ang fried rice mo, ako ang bahala sa lahat. Ano ba talaga ang gusto mo? Bigyan mo ako ng egg fried rice. Pareho pa rin ha. Ay, sige po agad. Pasensya na po, ubus na po ang fried rice. Ipunong-puno pa itong timba. Sinasabi mong ubos na. Lahat ito akin. Ang payat-payat mo naman, batang lalaki. Kaya mo bang kumain ng daan-daang kilo ng kanin? Isa ka na namang malakas kumain. Hoy, huwag kang aalis, may kanin pa. Hoy, Ano ba, Swanner? Kamusta, pamangkin? Lahat ng fried rice mo akin na. Sapat na ba para maging cool at charming? Talagang heartthrob na boss. Ang pagbili ng lahat ng fried rice ni mommy, yun ang paraan niya para manligaw. Bingo. Talagang magkamukha kayong magkapatid. Swanner, ano ba? Natatakot ka bang may marinig si Linfeng? Boss Shen, ikaw ay mataas na boss. Maliit lang ang lugar ko. Huwag ka na sanang bumalik pa. Bakit? Tinatanong mo pa ako, Boss Shen. Sinadya mong paalisin ang mga customer ko. Kala mo ilan ang negosyo ko. Para madali mong makuha ang custody ng bata, di ba? Ganun pala. Hindi ako nagsisinungaling mula ngayon ang fried rice mo. Ako na ang bahala, kaya hindi mo na kailangan. Sa pakikinig mo sa mga kliyente, ang kailangan mo lang ay maglingkod ng maayos sa akin. Nagbebenta ako ng fried rice, pero hindi ako tanga. Ginagawa mo ito. Hindi maaaring walang layunin. Paano mo masasabing walang layunin? Siyempre, ako ang ama ng bata. Dahil nga ikaw ang ama ng bata. kaya mas kahina-hinala. Sa pagitan natin, ang pag-uusapan lang ay tungkol sa custody ng bata. Sa tingin mo, kung gusto kong kunin ang custody, kailangan ko ba na ganitong paligoy-ligoy na paraan? Bukod dito, wala na tayong relasyon. Hindi naman siguro, Boss Shen. Ako ang target mo. Paano kung Hanggang ngayon, tinuturing mo pa rin ba akong tanga? Sa tingin mo, mapagkakatiwalaan pa ba ang sinasabi mo ngayon? hindi ako nagbibiro?
Bitawan mo ako. 10%, sobrang satisfied ako. Gago. Noong nakaraan binigyan mo ako ng 0, ngayon patas na tayo. 0, mas malala pa kaysa sa nakaraan. Ganoon taas ang estado mo, Boshen. Ikaw gusto ka sa isang bibenta ng fried rice tulad ko. Bakit hindi? Isang babae na kinuha ang una kong pagkakataon. Sa parehong araw. Kinuha ang pangalawa kong pagkakataon. Pangatlo. Pang-apat. Hoy, tigil. Huwag mo nang sabihin. Boss Shen, huwag kang magkamali. Hindi ito interes sa akin. Ano ba yon? Si Boss Shen. Nagkakaroon ng virgin complex. Sa susunod, makipag-date ka lang ng marami, okay na yon. Ako ang ama ng bata. Kung hahanap ako ng ibang babae, wala kang tutol. Wala akong tutol. Bukod sa bata. 3 o 4 na beses lang tayo nagkita, hindi pa nga tayo magkakilala. Sandali. Ang ibig mong sabihin, kung madalas tayong magkita, papayag ka na sa akin. Ang galing ng pag-unawa mo, Boss Shen. Wala akong sinabing ganoon. Wala ka namang ibang lalaki, may problema ba kung madalas tayong magkita? Sinong nagsabing wala akong lalaki? Sabihin ko sa'yo, may lalaki akong sobrang close, mas close pa kaysa sa relasyon mo, Boss Shen. Daang beses na mas close. Ibang lalaki. Mas close kaysa sa akin. Alam na kayo ni Boss Shen. Huwag na kayong pumasok at mangulit sa akin. Natatakot ako baka magalit siya. Suwaner, Lalaki naman si Lin Feng, di ba? Hindi naman ako nagsisinungaling. Sana mawala na agad ang interes ni Shen Yichen. Kuya, kamusta? Nahulog na ba sa'yo ang ate? mahal? Sige, imbestigahan natin. Gusto ko talagang malaman. Sino ba ang lalaking nakapabago kay Suwaner? At pinili pa niyang makipagsama. Sino nga ba yon? Momay, wala ba siyang ginawa sa'yo? Wala. Ang pangit naman ng stele niya. Di talaga yon magwawagi. MS Su, may narinig akong may nanggulo dito. Nasaan na? Ang lakas ng loob mong guluhin si MS Su. Okay lang ako, Kuya Biao. Salamat sa pag-aalaga mo sa akin. Trabaho ko ang protektahan ang laha. Yung mga itlog na dinala ko sa'yo noong nakaraan, sariwa pa ba? Sariwa. Ah, eto pala. Bagong flavor ito na ginawa ni Lin Feng. Tikman mo. Ay, Sage. Salamat, MS Su. Mabuti naman si Kuya Biao sa mga tao sa sakop niya. Parang medyo simple lang ang dating. Sinangag ni Kuya. May bagong order. I deliver sa Mi KT. Pakiasikaso agad. Lin Feng, magde-deliver lang ako. Hintayin mo ako dito, ha? Sige, Momay. Ingat ka sa biyahe. MS Su, sige na at asikasuhin mo na ang kailangan mo. Nandito ako, si Sang Biao, sa Longfeng Street. Ligtas ito. Salamat. Aalis na ako. Sige, Momay. Ingat ka. Kuya, ipinagbawal na ang bigas sa pamilya Shen sa buong bansa. Ano na ang susunod? Huwag mo na kumilos. Hintayin ang utos ko. Sage, Kuya. Ini-inkubate mo pala ang mga itlog na dinala ng Momiko para maging sisiw? Paano ko kakainin ang mga itlog na binigay ni tita? Iniinkubat ko ang mga ito. Naging 8 sisiw. Pag malaki na sila, maglalaglag na ng itlog. Sisiw, itlog, sisiw ulit. Sa cycle na yon, magkakaroon na ako ng tuloy-tuloy. Sige, ipagpatuloy mo yan. Sinabi ni Kuya na ipagpatuloy ko. Ibig sabihin, kinikilala na niya ako. Simula ngayon, ang 8 sisiw na ito, ang inyong pangunahing protektahan. Kapag tao nandito, sisiw nandito. Kahit wala ng tao, kailangan nandito pa rin ang sisiw. Sige, si Kuya Biao pala. Diretso na tayong dumaan. Sang Biao, Presidente Shen, ano ang may paglilingkod ko? Suwaner, napakalayo ng iyong panlasa. Hindi lang konti. Ako ang nagbawal magbenta ng bigas sa pamilya Shen. Ako ang gumawa, ako ang mananagot. Kayo na po ang bahala sa akin. Huwag lang po madamay ang iba. May konting prinsipyo ka pa pala. Pero sa tingin mo, ikaw lang, karapat-dapat bang kalabanin ako? Simula ngayon, ako ang magtatanong, ikaw ang sasagot. Ang mga nakaraan, pwede kong kalimutan. Sabihin niyo po, wala akong itatago. Kilala mo si Suwaner. Presidente Shen, kilala rin po pala ninyo si Binibining Su? Ako ang nagtatanong, ikaw ang sumasagot. Hindi mo ba naiintindihan? Hindi lang kilala, close pa kami. Araw-araw kami nagkikita. Tingnan niyo po, Presidente Shen. Ito ang itlog na regalo sa akin ni Binibining Su. Pinisa ko, ito ang mga sisiw. Ito naman ang sinangag na bigay sa akin ni Binibining Su. Mainit-init pa. Lahat ito, kusang ibinigay sa akin ni Binibining Su. Ayos. Gusto kong kumain ng sinangag, ayaw na ayaw niyang ibenta. Pero pagdating sa iba, siya pa ang nagmamadaling magbigay. Ganito ba kabilis ang gusto niyang maghanap ng ama para sa anak ko? May mali ba akong nasabi? Wala kang maling sinabi. Bigla ko lang naalala. Nalulungkot ang aso ko nitong mga nakaraang araw. Gusto niyang makakalaro ng mga buhay na hayop.
Pack animal ang aso. Hindi talaga dapat mag-isa. Presidente Shen, may mga bagong tuta akong alaga. Papadala ko po agad sa inyo. Huwag na. Iba ang trip ng aso ko, ayaw niya ng kaparehas, nangangagat. Sa tingin ko, maganda yung mga sisiw mo. Presidente Shen, gusto niyo ang sisiw ko? Ay, hindi pwede, hindi pwede. Regalo ito sa akin ni Binibining Su. Hindi ko pwedeng ibigay sa inyo. Sa tingin mo, may karapatan kang pumili. Ako. Buhay muna ang importante. Kung gusto ninyo, Presidente Shen, wala akong magagawa kundi ipagkait sa sarili. Kunin nyo na po agad. Ipagkait sa sarili. Siyan yun. Hayaan mong makipaglaro ang mga sisiw na ito kay Wangkai. At saka, gutom na ako. Dalhin mo na rin yang sinangad. Wala bang problema? Magagalit talaga sa akin si Kuya. Pati yung manok at sinangag na bigay ni Tita. Hindi ko na alagaan. Walang kwenta talaga ako. Tita. Sino ang tinatawag mong tita? Salamat to, Boss Shen. Sobra naman ang kabutihan ninyo. Sang Biao, yung manok mo, pinauwi ko na. Maraming salamat to. Ngayon, hindi na magagali si Kuya. Dahil nawala ko ang gamit ni Tita. Mabuti naman, Nitong mga nakaraang taon, mag-isa lang si tita nagtinda ng sinangag habang nag-aalaga ng bata. Hindi man lang niya naisip na maghanap ng iba. araw-araw, pagtinda ng sinangag lang ang ginagawa ni Tita. Tapos, alaga ng bata. Saan siya kukuha ng oras para maghanap ng kasintahan? Walang pahinya. Ang hirap naman nun. Higit pa sa hirap. Parang paghihirap talaga. Noong una ko siyang makilala, para makapag-ipon pambili ng pwesto. Nakikipag-agawan pa siya sa mga lalaki sa pagbubuhat ng tubig. Yung mga lalaki, hindi kinakaya. Pero siya, hanggang isang araw bago manganak, nagtatrabaho pa rin. Noon, dahil sa sobrang pagod si Tita, namaga ang kamay at paa niya. Pero yung hirap bago manganak. Hindi pa katumbas ng 5 taon niyang pag-alaga ng bata ng mag-isa. Ganoon nakahirap bago pa manganak. At 5 taon pa ang inalagaan. Isang solo parent, mag-isa lang nag-alaga ng 2 anak. Sabi nila, pag nanay ka na, kailangan matatag ka. Para sa akin, kalokohan lang yan. Kung kahit konting responsibilidad lang sana ang tatay ng mga bata. Hindi sana naghirap ang nanay nila. Nang ganoon. Napakabait ni Tita. Yung gagong yun, pinahirapan pa siya ng ganito. Huwag lang malaman ko kung sino siya, kundi, gagantihan ko siya para kay Kuya. At pagsisisihan niya ang lahat. Suwaner. Pasensya na. Bakit ang tahimik ng Eves ngayong weekend? 888 dito na siguro. Hello po, ito po ang delivery ninyo. Suliksiyaw, alam mo yung pwesto ko. Kaya sinadya mong ipadala ako dito. Umayos na talaga ang isip mo, at Suwaner, bakit ikaw, isang nagtitinda lang ng sinangag, ang kinilala ng pamilya Shen? Sa tingin ko, wala na tayong pag-usapan. 1-1. Akala ko hindi ka na darating ngayon. Chen Sao. Ate, huwag ka nang matulala, pasok na. Ikaw at si Chen, ang talentadong binata noon sa eskwelahan. Sikat kayo bilang perpektong magkatugma. 1-1. Ang tagal nating hindi nakita. Hindi mo ba ako hinahana? Kung ayaw talaga nilang magbigay ng daan, hindi ako makakalabas ng kwarto. Magmasid muna tayo. 1-1. Alam kong gusto mo ako. Dapat hindi ako umalis nang hindi ka sinasabihan. Chen Sao, huwag kang magyabang. Ikaw ang nangulit sa akin noon. Hindi kita kailanman nagustuhan. 1-1. Hindi ako naniniwala. 3 taon kitang hinabol. Wala bang kahit kunting pagtingin sa akin? Maniwala ka o hindi, 2 na ang anak ko. Masaya ako. Huwag mo na akong gambalain. Ed, nandito ka na. Uminom muna tayo. Ano ba ang gusto ninyo? Gusto lang naming painumin si ate. Mukhang ginagamit ni Suliksiyaw ang dating paraan. Kay Kuya Chen itong club, bigyan mo naman ng respeto. Plano na pala nila ito. Kaya pala tahimik dito. Mga tao nila rin siguro sa labas. Sige, iinom ako. Wan, sa wakas akin ka na.
Mommy, 160 na ang tibok ng puso. Kung totoo ang sinabi ni Sang Biao, wala palang ibang lalaki si ate. Bakit niya sinabi iyon? Pinapalayo niya ako. Mukhang hindi ka talaga gusto ni ate. Hindi talaga ako gusto. Bakit ang sakit sa puso? Daday, dali. May peligro si Momay, tulungan mo siya. Huwag niyong galawin ang babae ko. I-track agad ang lokasyon ni Swanner. Sage, Suliksiyaw, nilason mo ako. Ang bilis naman ng epekto. Mas matalino ka na ngayon. Ibig sabihin, ang gamot noon, ikaw rin ang naglagay? Ako noon, ako pa rin ngayon. Gusto ko sanang gamitin ang iyong birhen na dugo para malunasan si Chen, pero hindi ko inaasahan. Isang beses lang, 2 agad ang nabuo. Swanner, isa lang ang kahihinatnan mo ngayon. Sino ang nagpahintulot sa'yo na kunin ang pwesto ko? Ang pwesto ng kasintahan ni Chen. Ako lang ang karapat-dapat. Chen, nagawa ko na ang lahat ng dapat kong gawin. Ikaw na ang bahala. maaari ka nang umalis. Hindi pwede. Dito ako paitala ang buong pangyayari para hindi na siya magagulo sa hinaharap. Pero, Chen, 3 taon mo siyang hinabol. Tapos bigla na lang siyang nagkaanak sa ibang lalaki. Ano pang awa ang nararamdaman mo? kung iba nakakatulog sa kanya, bakit ako hindi? Ipadala mo sa akin ang video, ay blur mo. Sage. Nasaan si Suwene? Hindi ka nalason. Impossible. Nakita kong nainom ka. Suliksiyaw, ang lahat ng ginawa mo ngayon. Naitala ko lahat. Alam mo lahat? Alam mo ang lahat ng nangyari 6 na taon na ang nakalipas. Inilagay mo ako sa bitag. Sue Wenner, kapatid kita. Isang anak lang ang ipinanganak ng nanay ko. Inilagay mo ako sa bitag. Kung wala akong paghanda, nasiraan na sana ako ngayon. Anong karapatan mo para magtanong sa akin? Suliksiyaw, pakinggan mo. Tapos na ang magandang buhay mo. Noon, nilason mo ako. Pinagdamdam mo ako at si Shen Yichen ng isang gabi. At pinalayas mo ako sa bahay. Ngayon, ibabalik ko sa iyo ang lahat. Punyeta, sinubukan mong pataksil ako. Chen Zhao, nasa kanyang phone ang ebidensya ng ating pakikipagsabuatan. Kunin mo at sirain ito, tapos ituloy ang plano. Punyeta, nagre-record ka pa. Gusto lang kitang matulog. Ano problema? Huwag nang magkamali pa. Anong mali ko? Huwag mong galawin ang babae ko. Mamamatay ka. Huwag ninyong galawin ang Mommy namin. Mamamatay kayo. Shen, baka nagkakamali ka. Isa lang siyang nagtitinda ng fried rice. Paano mo siya magugustuhan? Mommy, kamusta ka? Buti na lang nahahanap ka ni Daddy at dinala kami para iligtas ka. Sulit Xiao, talagang masama ka hanggang buto. Nangahas kang galawin ang hipag ko. Suliksiyaw. Wala ka ng pagkakataon. Kuya Yichen, nagkakamali ako. Handang maglingkod at magpatawa kay Lola. Sinasalo ko lang ang merito ni ate. Wala pa naman akong ginawang masama. Pinapahirapan mo si Sun Iwan kay Swanner. Hindi yan masama. Kasabot ka nitong lalaki. Sinisira mo si Swanner, yan ang masama. Sulit Xiao, maghanda ka. Nasa loob ka tumanda. Hindi, di ako papasok. Pawang haka-haka. Lang yan. Di ko aminin. Tingnan mo. Paano? Sinira ko lahat ng ebidensya. Binayaran mo ang waiter, nilason ako. Dahil di ka berhen. Kaya nilason mo si Swanner. Ginamit katawan niya para sakin, tapos pumalit ka. Sa piling ko, Wala na. Putang ina, kung hindi dahil sa'yo, di mabubuntis si Wanwan. Baka kami na ngayon. dalhin niyo sila. Et, tulungan mo ako. Magkapatid tayo. Ayaw mo magalit si Papa.
Sabi ko, ako lang anak ni Mama. At si Su Haidong. Pinabayaan niya ako ng apihin niyo. Pinatalsik ako. Tapos na ang aming relasyon. Walang hiya. Suwaner, dapat ikaw mamatay. So ang ibig mong sabihin, dapat hayaan ko si Su Haidong. At hayaan kayong mag-inang apihin ako. Habang buhay na lang, yan ba ang pagiging mabuting anak? Yan ba ang respeto? Magulang ang unang gumabay. Wala akong utang sa Su. Ma, huwag magalit. Di namin sasaktan puso mo. Respeto kay Ma, lalo na kay Chan Chan. Lagi kitang ipagtatanggol. Salamat mga anak. Dahil kay Lin Feng at Tian Chen. Meron na akong tunay na pamilya. Dalhin. Suwaner, putang ina ka. Di kita palalampasin. Wala ka ng pagkakataon. Shen, pinilit ako nitong puta. Paumanhin. Nakakainis. Salamat. Huwag ka masyadong magpakumbaba. Ako ang iyong asawa. At ikaw ang ina ng aking mga anak. Kapag may nangyari sa'yo, hindi ako patatawarin ng mga bata. Mabuti naman at alam mo ang iyong lugar. Kapag may nangyari kay Mommy, hindi ka rin magiging maayos. Ang hirap naman pala. Sa wakas, kinilala niyo na rin ako bilang tatay. Ang galing-galing ni Dade. Ito, inumin mo na. Si Tian Tian talaga ang may malasakit sa akin. Hindi pwedeng uminom. Bakit ka nagmamadali? Warner, gusto mo rin? Dade, parang babi ka na. Gusto mong magkadikit kay Mommy. Kakaiba talaga ang kuya ko pagkatapos uminom. Bakit ngayon ang landi-landi niya? May halo yung inumin na yan. Ano nang ibig sabihin ng may halo? 1-1. Dalhin mo na siya sa banyo at painumin ng malamig na tubig. Matulog siya, bukas ayos na yan. Salamat, Ed. Tawagin mo na lang akong Miss Su. O kung hindi talaga kaya, dalhin mo na siya sa doktor. Uwi na muna ako kasama ang mga bata. Ang sama mo, 1-1. 6 na taon na ang nakalipas, iniwan mo na ako. Ngayon, alis ka na naman. Ano na ginagawa mo dyan? Tulungan mo ako. Pesensya na, Miss Su. Umalis ka. Ayaw ko sa'yo. Miss Su, ito. Ako ang lalaki mo. Bakit mo pa ako itinataboy? Hindi ka. Bitawan mo ako. Kung hindi, gagawan kita ng paraan. Hindi naman ako papaluin ni 1-1. Si 1-1 pa nga ang unang humalik sa akin. Aray, Pasensya na. Masakit ba? gusto ko ngang paluin ako ni 1-1. Akala ko, hindi ko na makikita. Ang kuya kong masaya sa pagpapalo. Kapag pinapalo ako ni 1-1, ibig sabihin may pakialam siya sa akin. Pero 1-1, pwedeng medyo mag-ingat ka. Parang sa baby lang. Sige na, lasing ka naman. Bakit pa kita papansinin? Paalisin mo na siya para makaalis na ako. Halika, bitawan mo muna ako, okay? Ayoko, hindi kita hahayaang umalis. Hindi pa ako nakakapag-sorry sa'yo. Sorry. Lanan. 1-1, sorry. Sa mga nakaraang taon, pinahirapan kita at ang anak natin. Hindi ako mabuting lalaki. Suntukin mo na ako. Ikaw. Hindi ka malinaw ang isip ngayon. Malinaw ang isip ko. Gusto ko lang lumapit sa'yo, 1-1. Gusto ko talagang bumawi sa'yo at sa anak natin. Gusto kong maging ang pinakamasayang tao kayo sa buong mundo. Sincere ba siya? Suwaner. Huwag magtiwala sa salita ng lalaki. Kung alam ni Ginoong Shen kung ano ang sinasabi niya ngayon. Sasabihin ko sa'yo, Ginoong Shen, huwag kang mag-alala. Ang kaligayahan ko at ng anak ko, wala kang kinalaman doon. 1-1, huwag mo akong iwan. Pasensya na, Emesu. Mabilis kasi nangyari ang mga pangyayari. Hindi ako nakapaghanda. Kuya, yung private doctor natin, nasa abroad. Dalhin na kita sa ospital. Hindi ko alam kung abot pa. Umalis ka. Aray! Ano ba? Pang toro ka.
Su, tawagan na lang kaya natin ng doktor? Sige na, ako na ang mag-aalaga sa kanya. Para na rin. Mabawi ang utang na loob ko sa pagligtas niya sa akin. Pakihatid mo. Ang dalawang bata pa uwi. Pupunta na ako. Hoy. 1-1. Hindi na ako alis. Noon pa man, tayo na ang lunas ng isa't isa. Ngayon, parang gamot pa rin ang problema. 1-1, ang sakit-sakit ko. Sige, mabait ka. Maliligo ka ng malamig na tubig, okay na iyan. Shenichen, kamusta ang pakiramdam mo? Ang sakit. Mamamatay na ba ako? Bakit hindi gumagana? 1-1, bago ako mawala, gusto kong sabihin sa'yo. Na matagal na. Akong may gusto sa'yo. Ito, dala-dala ko palagi. Dahil ito lang ang alaala ko. Bad review card. Hala! Shenichen. Huwag kang mag-alala pagkatapos ng gabi na ito. Hindi kita iiwan. Siyam na beses sa isang gabi, parang toro talaga ang lalaking ito. Kagabi. Si Swanner ang tumulong sa akin. Umalis na naman siya nang walang paalam. Kuya, si Mrs. ang bumili ng almusal mo. Siya. Umalis na. Natatakot siyang maghintay ang mga bata. Perpekto. Sino ang nagpatingin sa'yo? Perpekto ang hardware at software. Na-approve na ba ako niya? Mabuti naman. Hindi siya umalis sa akin ngayon. Ay, masaya na naman si kuya. Hindi halata. Siyempre halata, umaapaw na. Kuya, huwag nating sayangin ang pagkakataon. Puntahan na natin si Mrs. para laging makita. Pupunta ba agad ako sa kanya? Tama ba? Hindi mo agad hanapin si Mrs. Siyempre, si Mrs. ang hahanap sa iyo, kuya. Kung ayaw mo sa babae, hindi mo maintindihan. Minsan sa pag-ibig, hindi puro atake. Kailangan umatras, magbigay ng espasyo sa isa't isa. Para tumagal. Ano bang alam mo? Bakit nandito ang relo ni Mrs.? Kung ganito, ako na lang ang pupunta. Wala naman akong karanasan. Mag-absent ka. Ay kuya, tutulungan kitang magpadala ng gamit kay Mrs. Paano naging absent iyon? Sabi na hindi mo alam ang babae, itong relo. Kitang-kita, sinadya ni Mrs. na iwan ito, gustong makita ako. Gusto niyang makita ako, wala kang alam. Ah, si Mrs. pala ang gustong makita ka. Sige kuya, alis na tayo. Naitama ko rin. Makikita ko na ulit si Wanwan. Kasalanan ni Shenichen. Naghihintay na siguro ang mga bata, hindi ko alam kung anong oras na. Naiwan ang relo sa kwarto, hindi pa siguro siya gising. Yichen, matagal na tayong hindi nakita. Di layang. Kailan ka? Magkasama tayong lumaki. Huwag kang magpaka-estrangkero. Di layang, noong bata pa tayo, ilang beses lang tayo nakita sa mga handaan. Tawagin mo na lang yung kasama mong lumaki, ikaw ang makipag-usap sa kanya. Yichen, narinig ko na wala na kayong kasal ni Sulisiao. Bakit hindi mo ako tingnan? May gusto na akong babae. At malapit na akong pakasalan siya. Huwag kang umalis. Hoy. Alam ko, may anak ka sa babaeng nagtitinda ng fried rice. Kung hindi dahil kay Boss Layang, hindi ka tatagal ng 3 segundo sa harap ko. Ang mumurahing tela nito. Paano naging nasa 5-star hotel? Siguro yung babaeng nagtitinda ng fried rice. Yichen kuya, nakalimutan mo ba ang kasunduan natin? Magkasundo tayo mula pagkabata at i-in finance pa ako. Ang babaeng yon nagtitinda lang ng fried rice. Pabigat lang siya sa'yo. Ang katulad ko. Ang bagay sa'yo.
Ang babaeng ganito ang bagay sa kanya. Wala naman palang nagbago, pero nagulo na ang isip ko. Aksidente lang yung kagabi. Dapat na bumalik sa normal ang lahat. Kung lalapit ka pa, pati ang Liang family. Mawawala sa Jinghai. At saka, huwag kang magyabang. Sa isip ko, walang kwenta ka. Mas mababa pa ba ako sa isang tindera ng fried rice? Siyempre, walang katumbas siya sa puso ko. Kahit 10 o 100 katulad mo, hindi mo siya kayang pantayan. Huwag mo na akong makita ulit. Kadiri, Grabe ang tapang ng kuya ko sa mga ayaw niya. Tatay, uminom siyang lason o kailang kaya siya? Huwag kang mag-alala, Tian, hindi yun lason. Bakit hindi umuwi si Momay? Siguro inalagaan siya ni Momay buong gabi. Mahal ni Momay sa dade. Sana naman hindi siya tanga, may epekto na sana. Momay, hindi ka ba sinundo ni dade? Tian, paano kung hindi mo na siya makita? Bakit hindi ko na siya makikita? Ito. Uwi muna kayo, may gagawin pa si Mommy. Tara na, Tian. Suwaner. Siguradong miss na miss niya ako, gusto niya akong yakapin. Bakit bigla siyang naging cold? Ano ba yung sinasabi niya? Beauty na lang may headphone ako na nakakarinig hanggang 10 kilometro. Naiwan mo ang relo mo dito. Pasensya na at pinuntahan mo pa ako, Ishen. May iba ka pa bang gagawin? Hindi mo ba ako ibigay mga para mo? Ako ang walang modo. Ito, para sa iyo. Ayoko na kaya. Wala na akong ibang maibibigay sa iyo. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Tignan mo, dapat maintindihan niya ang ibig kong sabihin, di ba? Suwaner, Kung ganito ka na lang palagi inaabala ng bad review card, Ishen, puputulin ko na lang ito. Para hindi ka na maabala pa sa hinaharap. hindi ba't na good review na ito? Ingat sa pag-uwi, Ishen. Warner, nagkamali na naman ba ako? Binigyan mo na nga ako ng good review, bakit biglang nagkaganito? Bumalik ka ba para kunin ang relo? Nakita mong yakap ako ni Yang. Maniwala ka sa akin, bigla na lang niya akong yakap. Itinula ko siya agad. Kung ano ang gusto o gagawin ni Ishen. Wala iyong kinalaman sa akin. Hindi iyon ang dahilan. Ang bawat salitang sinabi ko kagabi. Naalala ko lahat. Mga katotohanan iyon mula sa puso ko. Katotohanan mula sa puso. Sapat na sa akin ang mga salitang iyon. Kung hindi ka naniniwala, hindi ako lasing ngayon, pwede kong ulitin. Huwag na. Hindi lang kita gusto. Iyon lang. Pasensya na. Suwaner, Parang gusto niya akong kainin. huwag mong sabihin yan, Suwaner. Sasaktan mo lang ang sarili mo sa ganyan. Ayokong masaktan ka. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo, Ishen. Ang hindi gusto ay hindi gusto lang. Bago mo sabihin hindi kita gusto. Gusto mo bang tingnan muna ang kumot kagabi? Pwede kang magsinungaling sa salita, pero hindi ng katawan. Iminumungkahi ko, Ishen, na humanap ka pa ng ibang babae. Para malaman mo na ang reaksyon ng katawan. Ay walang kinalaman sa pag-ibig. Suwaner, pinapahanap mo ako ng ibang babae. At sa hinaharap, huwag mo na akong hanapin, Ishen. Kung hindi ako mag-aatubiling lumayo sa lungsod na ito kasama ang anak ko. Para hindi mo na ako matagpuan. Momay, Akala ko umalis na kayo. kuya. Kanina, nakita kong hindi pa umakyat si nanay. Kaya nag-alala ako at bumaba para tingnan. Salamat mga anak. Aakyat na ako ngayon, magluluto ako para sa inyo, okay? Sige, nanay. Tara na. Matagal na talaga. Akong nagkagusto sa'yo. Ganyan, masasaktan mo lang ang sarili mo. Ayokong masaktan ka. Kung wala namang patutunguhan, huwag na lang magsimula. Siguro mahalaga pa rin sa kanya si nanay, kaya malungkot na malungkot. Hindi pwedeng hayaang malungkot ng matagal si nanay. Nga, tulungan natin sa daddy.
So Warner, hindi ko gustong kalimutan ka. Gusto kong lagi kitang iniisip. Kuya. Hala. Pupunta na rito si Mama. Ay, Mama. Shen Yichen, tong batang to. Anong nangyari sa'yo? Ay, Kumusta na kayo ni Warner? Kailan mo siya mayuwi? Nababagot na ko sa paghihintay sa manugang. Ma. Hindi naman sa ayaw ko siyang kunin, pero ayaw niya talagang makita ko. Ayaw kang makita. Tong batang to. Ano ang kagaguhan na naman ang ginawa mo? Ni hindi ko nga alam kung saan ako nagkamali. Ang tigas talaga ng ulo mo. CJ, sabihin mo sa akin ang nangyari sa inyo ni Juan nitong mga nakaraang araw. Isalaysay mo lahat. Ganon nga, nang umalis siya, hindi man lang siya lumingon. Ano ba naman yan? May pakialam pa rin sa'yo si Warner, kung hindi. Bakit pa siya nagpaiwan para iligtas ka? Yun din ang iniisip ko, pero bigla na lang siyang ayaw makipagkita sa akin. Ni hindi ko alam kung saan ako nagkamali. Noon, nanidiri ka ba kay Warner kasi nagtitinda siya ng fried rice? Hindi naman. Matigas pa rin ang ulo. Gusto mo bang magtinda si Linfeng ng fried rice habang buhay? Sinabi ko yon. Sinabi mo rin bang hindi ka bagay kay Warner? Boss Shen ang malaking negosyante. Isa lang akong nagtitinda ng fried rice, hindi ako karapat-dapat. Matalino ka pa rin. Yun pala, natatakot siyang makaabala sa akin. Dahil sa tingin niya hindi siya karapat-dapat sa akin, kaya ayaw niya akong makita. Masyadong mabait si Warner. Marami siyang pinagdaanan, pero sa huli, nag-aalala pa rin siya sa'yo. Gago ka. Sabihin ko sa'yo, tinatanggap ko si Warner bilang manugang. Kung sino ang asawa niya, iyon ang anak ko. Naiintindihan mo ba? Magsalita ka naman. Tingnan mo ang asawa ko. Galit na galit. Sabihin ko sa iyo, kung hindi mo ibabalik sa amin si Warner. Ako. Hindi ka na rin anak sa akin. Talagang namana mo ang ugali. Baguhin mo na yan. Huminahon ka. Kaya, nababahala siya sa posisyon kong presidente. Magre-resign na lang ako bilang presidente pa. Huwag mo akong tingnan. Sabihin ko sa iyo, matagal ko ring hinintay ang pagre-retire ko. Makasama ko palagi ang nanay mo. Gusto mong bumalik ako? Wala talagang pag-asa. Wala talagang pag-asa. Kuya, alam mo naman, wala akong alam. Sino ang hahanapin ko? Anak, kahit mag-resign ka bilang presidente, hindi ibig sabihin ay maabot mo na si Warner. Ang gabay, kailangan ng kasama. Kapag matagal na kayong magkasama, unti-unti, kahit ano pa ang estado mo, tatanggapin ka rin niya. Gusto ko naman siyang samahan, pero ayaw niya akong makita ngayon. Bakit hindi ka maglano ng pagkikita? Humanap ng paraan para lumapit. Magplano ng pagkikita. Ang tigas talaga ng ulo mo. Kapag naabot mo na si Warner, hindi ko alam kung kailan pa. Mukhang. Kailangan ko ng kumilos. Mag-ingat ka. Boss, isang fried rice. CJ, Warner, ang swerte naman, tita. Bakit ka nandito? Nasaan ang pamilya mo? Paano ka naiwan mag-isa? ayos lang. Tingnan mo ako, okay naman ako. Hello, Lola. Napakabait at napakadisiplina. Warner, noong huli kang umalis nang hindi nagpaalam, wala akong pagkakataon na magpasalamat sa iyo at sa mga bata. Salamat sa pagligtas ng buhay. Walang anuman. Huwag kang mag-alala. Warner, alam kong mabuti kang tao. Pero gusto ko talagang magpasalamat sa iyo. Tingnan mo, ganito. Mayroon akong ilang ticket para sa parent-child activity class bukas. Dalhin mo ang 2 bata. Sabay tayong pumunta, okay? Huwag na po, tita. Huwag na. Mamay, gusto kong sumama. Ikaw naman. Pumayag ka na. Salamat po muna, tita. Walang anuman. Ako dapat ang magpasalamat. Sige, usap na bukas. Sabay na kami ng asawa ko para sunduin kayo. Sige, paalam. Paalam, Lola. Tulungan na kami ni Lola. Sana di na naman siya mabigo. Yichen, ginawa na ni Mama ang pagkakataon. Kailangan mong samantalahin. Huwag kayong mag-alala, Mama. Kumpiyansa ako ngayon, di kayo mabibigo. Nagbago na rin. Di ba sabi ko, maghanda ng sasakyang nasa 100K lang. 500K at 100K. 400K lang ang diferensya. Matalino si Warner pag dinala mo itong kotse. Malalaman niya ang totoo natin. Ganun pala. Wala tayong 100K na sasakyan. 5 na lang minuto, alis na tayo. Sa ganitong pagkakataon, ako ang sasagi.
Kamusta mama? Bagay ba to kay Manang? Bagay ba? Bagay ano? Sinong magmamaneho nito sa lungsod? Ano na lang gagawin natin mama? Wala nang oras. Sige na ito na lang. Nay, ligtas kaya si Warner at mga bata sa sasakyang to? Ligtas kaya sila? Baba na tayo. Pasensya na, Warner. Naipit kami sa traffic. Okay lang po tita, kakadating lang din namin. Magandang araw po lolo at lola. Haha, maganda. Ito pala ang mga apo ko. Ang gaganda. Magandang araw mga bata. Warner. Oras na ng aktibidad. Alis na tayo. Pasensya na at ganito lang ang sasakyan ngayon. Okay lang, tingnan mo masaya ang mga bata. Ang laking sasakyan ni lola. At convertible pa. Tingnan mo gaano nila gusto. Masaya sila, masaya ako. Pagdating ng araw, palitan ko si Chantian na mas malaki. Pasensya na mga bata, babawi ako sa inyo. Mauna na kayo, pupunta muna ako sa CR. Inihanda na ni Boss Shen ang lahat. Tandaan, siguraduhin hindi sila makakaalam. Pagkatapos nito, pumunta ka na lang sa AR para sa salary increase. Salamat, Boss Shen. 15 minuto na lang bago magsimula ang klase. Maaari nang samahan ng mga magulang. Ang kanilang mga anak sa raffle ng mall. Halika, bata. Salamat. Sige, sumali tayo. Sa totoo lang, dapat maraming sumasali sa ganitong raffle ng mall. Dapat maraming ang sumali. Baka maaga silang dumating at natapos na ang raffle. Ete, gusto naming sumali sa raffle. Kaya mo yan, bata. Wala pang nananalo ng first prize ngayon. Ano ba ang first prize? Isang kotse na nagkakahalaga ng 500,000 kung tayo ang manalo. Pwede na ba nating iwi? Tian, ikaw na ang humugo. Lola, kanina pa kumikislap ang kaliwang mata ko. Pakiramdam ko mananalo tayo. Mome, mananalo kaya ako? Ang mga ganitong raffle sa mall, para lang yan makaakit ng tao. Malamang hindi mananalo, pero masaya naman ang bata. Kaya mo yan, Tian. Naniniwala si Moby sa'yo. Sige na. Naawa si lola kay Momi at sa atin. Pinag-isipan niya talaga. Binabati kita, bata. First prize ang napanalunan mo. Yehey, Nanalo nga talaga. Naku, swerte mo talaga. May malaking kotse na si Chantian. Ate, baka pwede naming ibalik ang kotse. Bakit? Napanalunan yan ni Chantian sa raffle. Sa inyo na yan ni Chantian. Kung kailangan namin ng sasakyan, kaya namin bilhin. Sa sarili naming pinaghirapan. Sa inyo na lang kaya. Kung wala naman kayo, hindi rin kami mananalo. Hindi namin kailangan. At saka kami ng tiyuhin mo. Hindi na kami matututong magmaneho. Wala kaming pakinabang sa sasakyan. Baka gusto ng anak ninyo. Para pag lumalabas kayo, sasundo at ihatid kayo. Nasaan ba ang anak ko? Ang tagal sa banyo ng tiyuhin mo. Sige, ihatid mo muna ang mga bata sa activity sa taas. Akyat na rin ako. CJ, aakyat na muna kami. Buwisit na bata, dapat maging matagumpay ito. Hindi ako nagbibiro. CJ, Kuya Ichan, bakit mo pinatigil? Ang lahat ng pakikipagtulungan namin sa pamilya Liang. kung magpupumilit ka pa, hindi lang pakikipagtulungan ang mawawala. Nanay, huwag kang mag-alala sa pagkakataong ito, talagang hahabulin ko si Wanwan. Suwaner, hindi mo lang inagaw ang aking Ichan kapatid. Pinagayat mo pa sa akin ang aking pinakamalaking kliyente. Hindi kita palalampasin. Maaari kitang tulungan. Halika na. Wala bang kasama ang ama ng bata? Kailangan ng tulong ng ama sa aktibidad mamaya. Wala. Guro, narito ako. Daddy. Bakit ka nandito? Amy, kung mali ka ulit, hinding-hindi ka na magiging daddy. Ah, napadaan lang ako, nagkataon na kayo ang nakita ko. Mayroon akong ilang ticket para sa parent-child activity. Bukas, dalhin natin ang mga bata. Nasaan ang anak ko? Daday, sabing guro, kailangan ng daday sa aktibidad. Sumama ka sa amin. CJ, Sobrang abala ang daddy ni Tianchan. Pareho lang kung kasama niyo ako, okay ba? Oras na, mga magulang. Maaari nang ipasok ang mga bata. may oras ako, tapos na ang trabaho ko. Gusto kong sumama sa inyo. Huwag na lang. Mome, payagan mo na si daday, please.
Salamat, Yishen. Yehey! Kamusta, mga bata? Ang unang laro ngayon ay Soccer. Ang mananalo ay ang may pinakamaraming goal. Handa na ba kayo? Simulan na. Wow, Nakikita kong tunay siyang mabuti sa mga bata. Talagang masaya ang mga bata. Basta't masaya ang mga bata. Tiisin ko na lang na hindi nila ako tawaging nanay. huwag. Suwaner. Suwaner, umalis ka na naman ng hindi nagpapaalam. Kasalanan ko, hindi dapat kita ginanoon. Babalik ka lang, gagawin ko ang lahat. Matanda ka na, bakit parang bata pa rin? Warner, buti na lang nandito ka pa. Huwag kang mag-alala, hindi ako aalis. Paumanhin. Akala ko umalis ka, kaya nagpanik ako. Nakita ko ang lahat kanina. Nakita ni Wanwan ang pag-iyak ko. Mag-isip kaya siya na hindi ako lalaki. Pakibigay mo sa tita ang susi na ito. Alam mo na pala. Hindi pa sigurado, pero nang makita kita, nalaman ko na. Pasensya na, hindi namin sinasadya na lokohin ka. Okay lang, hindi ako galit. Pero hindi ko pwedeng kunin ang hindi akin. Pakibigay mo na lang sa tita. O, ito para sa iyo. Para sa akin ito. Salamat sa pagtuturo sa mga bata, masaya sila. Ako rin. Binigyan niya ako, ibig sabihin ba? Tinatanggap na niya ako. Paalam, Papa. Mommy, ang saya-saya ko ngayon. Pwede pa ba akong makipaglaro kay Duody? Kapag hindi busy si Daddy, babalik tayo, okay? Sige, sige. Samahan kita ni Mommy. CJ, Kamusta na, anak? Ano na ang nangyayari kay Warner? Nalaman niyang niloloko natin siya. Naku, anak, paano mo nagawa yun? Mas mahina ka pa sa chashu. Huwag kang mag-alala, tingnan mo ito. Wow, sino ang nagbigay ng brooch? Huwag kang masyadong masaya. Simula pa lang ito. Kailangan mong magsikap pa. Yung mahirap na nagtitinda ng fried rice. Nakapag-anak pa kay Yichen. Bakit siya? Parehong galit tayo kay Suwaner. Sabi mo tutulungan mo ako. Paano? Miss Liang, ipakidnap mo lang ang mga bata. Ako na ang bahala kay Suwaner. Ano ang makukuha mo rito? Dahil kay Chen Xiao, nasira ang pangalan ko. Ginantihan niya ako, lahat dahil kay Suwaner. Sinira niya ako, lahat dahil kay Suwaner. Pumayag siyang matulog kay Chen Xiao. Eh di okay na. Gamitin na lang natin siya. Sage. Magandang pakikipagtulungan. Bilisan ninyo, limitado ang oras ko. Huwag kang mag-alala. Nakahanap na ako ng kutulong sa atin. Sa ilang araw, makukuha na natin siya at ang dalawang bata. Narito ako para makipagnegosyo. O, anong negosyo? Sabihin mo. Isang negosyong magpapasaya sa iyo. 1,000,000. Dalhin mo rito ang dalawang bata. Bahala na ako sa iba. Negosyo ang usapan. Kidnapping ba? Eto, miss. Hindi mo ba alam na nasa ilalim tayo ng batas ngayon? Ang arte mo naman sa pera. Hindi mo ba alam ang naghihirap ang tao dahil sa pera, ang ibon sa pagkain? Wala akong pakialam, umalis ka na. Da, anong da? Da. Hindi ba tayo ang pinakamalaking gang sa Jinghai? Bakit ba kayo lahat mumunguya? Ang dalawang batang ito lang ang itatali. Tapos 10 milyon ang ibibigay mo?
Perang kapalit ng tao, matalino ka talaga, Boss Sang. CJ, kumilos na. Ano nang ginagawa ninyo? Boss, anong gagawin natin sa kanya? Boss, Anong plano ninyo? Wala akong pasensya. ang buhay ang mahalaga, sige, sasabihin ko. Wey, pare, masaya ka na naman? Hindi halata. Ayos sa. Hindi pa man napapasok ang manugang, na ayos na ang pagiging matigas ng ulo mo. Ang galing. Kuya, dahil masaya ka, bigyan mo naman ako ng 2 araw na bakasyon. Kailangan ko talagang magpahinga. Sa mga susunod na taon, wala kang bakasyon. Ha? Bakit? Dahil ikaw ang papalit sa posisyon ko bilang presidente. Hala, kuya. At ako ay magpapakasarap sa piling ng asawa at mga anak. Kuya, wala akong silbi, bakit ako pa? Kung wala kang silbi, magsanay ka. Huwag kang mag-alala, inilipat ko na ang shares sa manugang ko. May 14 din na iwan sa kumpanya para tulungan ka, kaya kayang-kaya. Kuya, wala na bang ibang pagpipilian? Hindi ba? Sino ba ang gustong maging presidente ngayon? Wala nang privacy. Kung gusto mong maging tulad ng dati si inay, Sig. Payag na ako. Puntahan mo na ang manugang. Gusto kong magkaroon ng tahimik na araw. Susubukan ko muna. kung hindi kaya, nandito naman ako, pati ang mga pamangkin. Kung ganito, makakapag-retire ulit ako pagkatapos ng ilang taon. Linpeng, may nakatakdang pagkikita kami ng mommy niyo mamayang gabi. Tayo, Hindi na rin maayos si Dada na isahan si Momay, delikado na ngayon. ano? Suwaner, isang basurang buhay lang ako. Hindi ka rin makakaligtas. Kunin muna ang mga bata, siguradong masaya sila. Kapag nalaman nilang maglalaro sila kasama si Daddy. Shenichen, Hulihin siya. Para sana mag- Opo, Shenichen. Dugo. Shenichen, huwag kang matulog, huwag kang matulog. Malapit na ang ambulansya, huwag kang matulog. 1-1, inilipat ko na sa iyo ang lahat ng aking ari-arian. Sa ganitong sitwasyon, bakit mo pa sinasabi iyan? Warner. Kung mamatay ako, ang perang ito ang iyong dote. Mag-asawa ka ng mas mabuti kaysa sa akin. Hindi ako mag-aasawa, hindi ako mag-aasawa. 1-1. Ang ganda-ganda mo talaga. Ang ganda. Shenichen. Huwag kang matulog, Shenichen. Shenichen, Shenichen. Grabe, nakakagula. Si Shenichen, ang presidente ng Shen Group, ay biglang nagbitiw sa tungkulin. Ang kanyang walang kwentang kapatid na si Shen Xianyun ang humalili. Sa kumpanya, nakakagulat at nakakabigla. isang taon ng balita iyan. Bakit ito pa ang ipinapakita sa akin? Malaking usapin iyan. Isang taon na. Bakit hindi pa bumabalik ang presidente ng Shen? Mas maganda siguro ang buhay niya ngayon? Ano pa ang mas maganda sa pagiging presidente? Bumalik na ang asawa, tikman mo ang aking bagong sinubukang fried rice. Tama ba ang nakikita ko? Si President Shen ay nagtitinda ng fried rice. Bumalik ka na, mahal. Tikman mo ang aking bagong sinubukang fried rice. Kumusta ang lasa? Si Daddy ay nakatingin lang kay Mommy. Daddy, gusto ko rin. Tian, hintayin mong matikman muna ni mommy. Ikaw na magkakos, okay ba? Psych. Tikman mo, mahal. Masarap. Pahinga ka muna, ako muna ang magbabantay. Hindi pwede yan. Pagod na pagod ang asawa ko kagabi. Huwag, mahina lang, nandito ang mga bata. Ang ganda-ganda ng asawa ko, hindi ako nagsasawang tumingin.
Nakakahiya naman. Hoy, bossing. May nagsabi na ba sa'yo na ang asawa mo? Kamukha ng presidente ng Shen Corporation. Talaga? Di ko inakala na ang gwapo kong asawa. Ay common face pala. Hindi. Ikaw si Shen Yichen, ang presidente ng Shen. Ang gwapo mukha na yan. Paano maging common face? Shenichi nga ang pangalan ko. Pero hindi ako presidente ng Shen. Ngayon, asawa ako ni Su Warner. Ama ng kanyang anak. Ay, suwerte mo talaga, Day. Siya mismo ang naghuhugas ng kamay para sa'yo. Ako ang swerte, may karapatang sumama kay Warner. Masaya na ako. Para sa akin, ang saya iyong magpahinga. Sa simpleng buhay, kasama ang mga mahal sa buhay. Mahal din kita.